Hello guys, this is Paella. 4 AM pa nga lang po ng umaga ay bumaba na kami ng palengke. Kami nga po pala yung pinakang unang nagbukas ng tindahan. Meron po kasi kaming delivery ng 5 AM kaya po kami ay bumaba ng 4 AM pa lang. Pinuksan nga muna namin itong aming munting tindahan. Trapal nga lang yan guys, tapos nakatali lang. Kaya madali lang po siyang buksan. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, ako po ay isang tendera ng daing. Yes po, daing po ang aking tinitinda. Pagkatiklop nga namin yan ng trapal guys, ay inayos-ayos ko muna ang aking paninda. Nang bigla ko ngang maisip na meron nga po palang rush order sa amin. Buti na nga lang po at merong available na isda dito sa aming kapitbahay. Kaya naman, inamot na po namin yung danggit nila. 5 AM nga po pala ay dineliver na rin namin agad yung order na lamayo. Pagkatapos nga po namin mag-deliver ay nagdaing na din po kami agad habang madilim-dilim pa nang makaaga kami makatapos. Ngayong araw din po kasi ang biyahe niyang pa Manila. Rush order po kasi kaya kailangan maaga kaming makatapos. Nagsimula nga po kami ng 5 AM at natapos po kami dyan ng 9 AM. Hindi po siya madaling gawin guys, maproseso po kasi ang paglalamayo. Kailangan pa po kasi namin niyang i-freezer para po ma-frozen siya. Buti pa nga po yung paninda namin ay nakakapag-travel, sana all. Uy! Kami kasi ay hanggang bahay at palengke lang. Kumain nga muna ako ng pansit canton. Nang biglang makita ko yung mga pamangkin ko ay naka-uniform na at naalala ko nga pala ang anak ko ay papasok na rin. Naiwan kasi yung mga anak ko sa bahay, tulog. Kaya naman ko na lang muna at pinadala ko ng uniform. Kinder nga po pala yung anak ko guys at panghapon yung pasok niya. Ako na nga muna ang magdadaing mag-isa dahil sinundo niya yung mga anak namin. Medyo may kalayuan nga din po guys yung bahay namin dito sa palengke. Bali ganito ko nga po pala guys ginagawa ang pagdadaing. Kaliwa nga po ako guys kaya medyo hirap ako sa paghawak ng kutsilyo. Kaya kailangan dahan-dahan lang at maingat ka sa paghawak dahil kapag kunting kamali mo lang ay masusugatan ka. Halos 1 taon din nga guys na matutunan ko ang pagdadaing dahil nga nahihirapan ako at kaliwa nga ako. Magpapacking muna nga ako guys dahil may bumibili ng lamayo. So ganito nga po pala yung pagpapacking namin dito. 2 makapal na dyaryo po yung aming binabalutan at pinupulpak po namin siya ng tape. Kailangan po kasi talaga na nakabalot siya kapag po ipambabiyahe para naman po hindi kayo ma-hassle sa pagbitbit. Ipupulpak ko nga po pala yan ng packing tape guys. So yan, hirap na hirap pa nga ako niyan maghanap ng dulo ng packing tape. Gawa nga na naputol yung mga kuko ko kakadaing. Nagsa-sideline din po kasi kami sa pagbo-boneless. Kaya kung mapapansin nyo po, medyo hirap po akong maghawak dahil nga po sobrang hapdi na ng kamay ko at namamalat na. Nararamdaman ko na rin nga po na panipis na ng panipis yung palad ko. Kaya nga po guys, pag kayo po ay magdadaing, kailangan po ay naka-gloves. Pero po kasi ako ay hindi sanay, kaya po talaga nagdadaing ako ng walang gloves. At isa rin nga po sa mga nakasanayan ko ay yung kagatin na lang yung packing tape kapag kapuputulin na. Natapos ko na nga pong ipak at inutusan ko na nga lang yung pamangkin ko na ihatid dito sa may order. Bali ito nga po pala yung jowa ko, tapos na kami niyan. Hindi ko na po guys na video yung pagbabrush namin pero binabrushan pa po namin yan. Tapos inuhugasan din po. Bali yan po ngayon ay itatasik na po namin siya sa asin bago po namin siya imamarinate. Kailangan po talagang huhugasan guys kasi pumalangsa po yung isda na yan. Dahil nga po mahapdi na talaga yung kamay ko at siya na nga po yung gumagawa niyan. Bali itatasik muna namin po yan ng ilang minuto. Bago hahanguin at ibababad naman po sa suka na may timpla. Eto na nga po guys at magpapacking na nga po ako. By sizing po kasi yung order sa akin guys kaya kailangan ako mismo yung gagawa. At gusto ko rin nga po na ako ang gumagawa nito para nasasalansan ko nga po ng ayos yung mga isda. Matagal-tagal ko na rin po itong negosyo guys, yung pagmamarinate. Marami na rin pong umu-order sa akin. Meron din po akong pinapadalahan sa Maynila. Kaya po sa mga ka-reels ko dyan, mga FB followers ko dyan, if ever man na makapunta kayo sa Coron, baka naman.
Pakitandaan na lang po yung pagmumukha ko na yan. Char! Hindi man kagandahan pero makaka-discount ka. Sheesh! Hindi na nga po ako nakapag-video nun guys sa pagtapos ko sa aking ginagawa. At tinatid ko na nga rin po itong anak ko sa school dahil may pasok na nga po sila. Dito nga kami dumaan sa plaza. At ngayon naman nga itong mga laruan, mga papansin at nakita na naman nila. Kapag ka nga naman mga bata, lahat na makita, gusto na talagang mahawakan. At tawang-tuwa nga silang dalawa sa ginagawa nila kaya hayaan ko na lang. At ang goal ko nga lang ay makaalis kami dito sa daanang ito nang safe at walang gastos. At may palusot pa nga dito sa no parking. Kahit nga kainitan ay naka-jacket si Mia dahil nakalimutan nga nilang bitbitin yung damit niyang pampalit. Kahit nga mainit ay for the go pa rin. Lahat nga na makita nila dyan ay hahawakan talaga. Hindi nga ganong prepared niyan si Dre sa pagpasok dahil biglaan. Sa sobrang busy ko nga ay hindi ko na rin ganon naasikaso yung mga anak ko. At yes guys, nakalagpas nga kami sa mga tindahan nang wala man lang pabili-bili. Sheesh! Pababa na nga kami nito sa school ni Dre. At ayan na nga, nauna-una na nga ang bida-bida. Uy, ba't kumakamot ka sa puwet mo? Buti nga ngayon guys ay hindi na siya umiiyak kapag iniiwanan na namin. Kasi halos 1 month ng pasok niya ay puro siya iyak. Hindi siya makapag-concentrate kapag iniiwanan ko na siya. Sarado pa nga yung classroom nila kaya hinatid ko muna siya kay Ate Perlin niya. Ibinilin ko na nga lang siya guys kay Ate Perlin niya na ihatid siya ng 120 kapag open na yung classroom nila. Bali dito nga yung school nila sa Claudio Baba. So ayan na nga guys, bida-bida na naman siya. Kaya nauna na siyang lumakad papunta sa classroom ni Ate Perlin. At sunod-sunuran na rin nga itong bulinggit na daladala ko. Kahit nga sobrang init guys, ay sama-sama pa rin talaga to si Mia. Sabi pa nga ng kuya niya sa kanya ay magdahan-dahan baka daw madapa siya. Napaka-caring. Huy! Pero talaga sa totoong buhay, laging magkalaban yung dalawa na yan. Ayan na nga guys, natin na nga po namin si Dre doon sa room ni Ate Perlin at pauwi na nga kami nito ni Mia. Naghihirit pa nga ng laruan at babalik daw kami doon sa plaza. Kaya naman ang mama niya ay for the budol. Sabi ko nga ay mamaya na lang pagsundo namin. Okay na rin siya guys kasi nga alam niya na babalik kami doon. Pero char lang yun. Sheesh! Balik na nga lang muna kami ng palengke nito at ayan ngayon tatay niya negrong kulot naghihintay na lang sa paglabas namin. Opo guys, yan yung papa niya kaya nga kamukhang kamukha niya. At ito guys, pagbalik na namin sa palengke ay inayos ko na nga itong order na ginawa namin kaninang umaga. Yan na po yun guys, frozen na po siya agad. Bali po 2 box po yan nandyan sa loob ng karton. Pinagsama na lang po namin para po mas makamura kami sa bill. Alam ko po yung iba ay kilala po yung asawa ko. Dahil sikat na sikat po yan kasi pasikat yan eh. Hahaha. Sheesh! Kaya thankful din ako guys kasi lagi niya akong tinutulungan sa mga ginagawa ko. Lagi siyang andyan. Kaya naman napapagaan din yung mga ginagawa ko. At ito na nga guys, dito na nga po nagtatapos itong aking voice over.